Hi, good evening mga madiskarting tatay at madiskarting nanay. um, Meron ako i-share sa inyo kasi may nabasa ko kanina sa GMA News Online. Yung COVID pala, 19, yung virus. Merong study sa Washington. Washington sa US yun ha. Aabot pala yung dust, yung parang dust particles niya ng 15 feet. Speaking to ha, doon sa loob ng hospital. So yun, ito na yun. Ito na yung pinangangambahan ko. Actually, I will share you guys na nag-work din ako sa hospital for more than 20 years sa career ko. Since 1996. But noong 2003, pumasok ako sa isang prestigious hospital. Isa sa Joint Commission International or JCI accredited hospital dito sa Philippines. Isa sa pinakasikat na hospital. I'm a member of the Infection Control Committee for 10 years. Actually, nung SARS time, noong 2003, isa ako sa naatasan na mag-design ng negative pressure room doon sa emergency room. So, ito na naman ngayon. Pumutok na yung airborne. Yon. Actually, before pa nung pag-umpisa pa lang nito, sabi kasi, COV, pag may COV, MERS-CoV, SARS-CoV, MERS-CoV, airborne yan. Meron na airborne. Hindi lang nila binanggit kasi more on droplets sila nag-focus. Pero yung based on sa study, yung lumabas sa GMA News Online kanina, aabot, halimbawa, nagkukwento ako ngayon, or bumahing ako ngayon, aabot siya ng 15 feet. Ano ba yung 15 feet? More than 4 meters. More than 4 meters. So, yung standard nila ngayon na 1 meter ang social distancing. Actually, maging times 4 pa yan. Posibleng aabutin pa. Lalo na pag sa loob ng hospital. Mas nakakatakot pag nasa loob. Kasi pagka yung pasyente kasi pag i-admit yan, merong tinatawag na triaging. May triage nurse na in charge doon. Yung triaging area, separate yan doon sa emergency room. Hindi siya doon papasok agad sa loob ng emergency room. Kasi pag yung pasyente merong TB, merong chickenpox, may varicella, or yung tulad nito, COVID. Pagka pinasok mo siya doon, mahahawa lahat ng nasa emergency room na tao. Staff ng hospital, doktor, nurses, pasyente na hindi infectious patients. That's why kinakailangan sa lahat ng hospital na mag-a-admit ng mga infectious patients, dapat meron silang separate na kwarto. Actually, sa harapan ng ER, sa gilid ng ER, basta is, ang tawag noon, negative pressure isolation room. It's a special room na equipped siya ng HEPA or ULPA filtration. Ano ba yung HEPA? High Efficiency Particulate Air Filter. Yung ULPA, Ultra Low Penetrating Air Filter. Dito ilalagay yung pasyente. Tapos yung hangin noon, negative pressure. Ano ba yung negative pressure? Meaning, yung papasok na hangin is kukonti kaysa doon sa lalabas. Kasi i-exhaust niya. Pero special itong kwarto na to kasi may tinatawag pa siyang anteroom. Na pagbukas mo sa pintuan, dapat nakasara pa yung main na pintuan na papasok doon sa patient's room na mismo. Para hindi mahawa, hindi lalabas yung hangin dito sa anteroom. So, may mga interlocking pa na ginagawa niyan sa pintuan. Or pwedeng may mechanism, manual or automatic siya.
Then, yung kwarto, equip siya ng HEPA filtration. Meron dalawang klaseng HEPA filter. HEPA 13, category 13, saka HEPA 14. So, yun, syempre, mas the best yung HEPA 14 kasi it can filter 99.995% yung HEPA 14. Yung HEPA 13, it can filter 99.95%. Yung ULPA filter, mas higher yon, 99.9995%. So, mas mataas ang filtration nun. Ngayon, kaya yung mga doktor, yung mga nurses na papasok dyan sa loob ng negative pressure room, naka-mask yun. Ang mask nila special, N95 mask. Yun yung karamihang, may mga available niyan pagka sinasabing isolation room. So, may nakalaan. Kasi N95, kaya siya tinawag na N95, it can filter 95% of dust particles na 0.5 micron ang laki, ang size. Micron, ha? Microscopic. So, yan ang nakakatakot na kalaban. Kasi hindi natin nakikita sa mata na ordinary. Kaya, yung iba, nagsusuot ng ordinary mask. Eh, pagka sa loob ng isolation room mo ito posible kang mahahawaan. Ay, paano yun? Meron namang filtration system, meron namang HEPA or ULPA filter. Mas okay kung meron. Pero, we suggest na meron pa rin suot na N95 kasi pag bumahing direct yung pasyente at nakaharap ka doon sa pasyente, hindi mahigop ka agad yun sa negative pressurization. Nga lang, yung negative pressurization, merong mga criteria, may mga parameters na susundin yun para pumasa siya as negative pressure. Dapat ang pressure noon is ang pressure difference between doon sa ante-room at saka doon sa patient's room is at least 2.5 Pascal. Yan ang difference nila. Ngayon, pag ang negative pressure mo is hindi aabot niyan, hindi po matatawag siya negative pressure, pero hindi siya pumasa doon sa standards ng CDC, Centers for Disease Control. So, yan yung sinusundan na standard ng Philippines saka sa WHO. Ngayon, ititest yan. Merong testing dyan. Airborne particle counter. Yung airborne particle counter, ginagamit yun pag-test kung gaano kadaming particles doon sa loob ng kwarto. Ngayon, ang pag-test naman yan, kung negative pressure siya, ang testing yan doon sa output sa labas. Kung wala bang lumabas na infectious air doon. So, yan yan. Mayroong mga hospitals dito sa Manila na naka-install ng ganyan, pero ilan lang. Karamihan kasi sa hospital, maski malaking hospital, isa or dalawang pasyente lang ang laman doon, nakadedicate doon sa triaging area. Kasi sa isang hospital, meron silang identified na mga isolation rooms. Like doon sa previous hospital ko, merong identified na 4 na kwarto for isolation room for infectious patients. Kung may mga TB, mga airborne. Kasama na yung COVID niya. Kasi ngayon, nasabi na airborne. So, yan yung konting i-share ko sa inyo. For your info, umikot na ako sa buong Pilipinas. More than 100 hospitals na yung naikot ko. Sad to say, hindi lahat ng hospitals ay nag-comply at merong tamang design ng negative pressure doon sa harapan or sa triaging area sa ER. O kaya pag i-admit ito, dapat doon sa ward nila, ward isolation, or sa private room isolation, or sa ICU mismo. Karamihan kasing galing dito, ma-ICU yun. So sa ICU pa lang, karamihang ICU, merong isa lang o dalawang nakadedicate for infectious patients, airborne infectious patients. AIIR, Airborne Infection Isolation Room. Yun yung tawag ng kwarto na yun. Ilan lang din ang meron nakalaan na ganyan. Yan ang masaklap. Kaya, napansin nyo, meron tayong maraming doktor na mga nagbuwis ng buhay, more than 20 na siguro. Madali kasi magkahawaan sa totoo lang sa loob ng hospital. Kasi yung air conditioning, cross infection ang nangyayari. Based dun sa nabasa ko kanina, ang carrier nung mga
particles na yon is yung sole ng sapatos ng mga nurses, ng mga staff na naglalakad-lakad. More on bumabagsak pala sa flooring din. May mga lumulutang sa air kasi sa liit nga nun. Pero mapansin mo, pag naka-ICU na yung pasyente, nakarata yan dyan, ilang araw, weeks. Hindi nililinis yung ICU habang nandyan yung pasyente. Linis meaning floor siguro nililisan. Yung wall at saka yung ceiling na magda-dusting sila or mag-spray or mag-disinfect. Mahirap yun. At saka pag dinisinfect pala ito, may special na disinfection process ito. Ang makakapatay niyan, isa sa alam ko is yung ultraviolet. UV light na UVC. UVC na ang wavelength niya is 254 nanometer. Yan. Sisirain niya ang DNA nung virus. So, yan. Yan mga guys. Yan yung may share ko sa inyo. Kasi nagkataon lang na nung 2009 is na-train ako sa WHO, Western Pacific Region. Ilan na kami nakapag-attend noon dito sa Pilipinas. Dito sa Tropical Disease Foundation. Kaya mahirap pagka nasa loob ka ng hospital. Buti na lang ngayon, wala na ako, naglaylo na ako, wala na ako sa hospital. At least medyo na-isolate ako ngayon, nasa bahay ako. Wala na ako sa hospital. Kasi kung nasa hospital ako, isa ako sa mga frontliners din. Kaya kaya naman, sa tingin ko, buti nga napaaga yung lockdown natin kumpara doon sa Italy, sa US, at saka sa ibang mga wars sa Spain. Yan. Kawawa sila doon. Kanina nga, 2,000 plus ang patay sa US. Imagine ang Philippines nasa 247 siguro. Pero sa US, isang araw lang yun, 2,000 plus. Yun ang nakakatakot. Kaya, panatilihin natin na nasa loob tayo ng bahay. Kung hindi tayo namamalingki, pag namamalingki tayo, ingat-ingat lang. Ang dala ko ng mask kasi ito, nag-iisa lang to, wala na. Use na rin to. Ito lang, madala naming mask ko. Yan. Na cloth lang, wala to. Panis ito, panis. Ano lang to? Pangdipinsa lang ito pagka may bumahing. Dapat lumayo. Tama yung social distancing. 2 meters, 3 meters, 4 meters, mas maigi. Huwag ka magpalapit talaga. Kasi nakakatakot yung nabasa ko. 15 feet, kayang abutin. Buti na lang pag nasa labas ka, hindi ganun kakuan yun. Kasi nadidilute yun sa air. Ang nangyari pala noon, doon sa HEPA at sa ULPA, once mahigop niya, itatrap niya yun doon. Pag ang tanong nyo, napapatay ba ng HEPA or ULPA yun? Hindi. Hindi siya napapatay. Didikit siya doon. Ngayon, merong life yon. Pag napuno na yon, yung HEPA or ULPA, tapos na yung lifespan nun, more or less mga 1 year. Merong pang test doon. At saka may monitoring yon. Pagka buo pa siya or hindi. Ngayon, pagka i-dispose na siya, dapat ang disposal noon nasa yellow plastic, naka-double bag. Yun yung category doon sa hazardous waste. At pinapadala siya doon sa may mga accredited na hazardous waste collector. Meron akong nabisita as a pollution control officer din ako, maliban sa member ako ng infection control committee. Ako yung pollution control officer. I visited yung lahat ng tapunan ng mga hazardous waste. Isa doon yung hydroclave. Ano ba yung hydroclave? Parang steam, parang boiler. No. Parang, ang tawag doon? Parang sterilizer. Ilalagay yung infectious waste doon. Yung waste from COVID-19 patients, mga ganyan. Kasama yan doon. Or, pwede i-dispose pala nila yan. Pero yung HEPA filter na ginamit, doon yun ilagay. Sterilize siya for more than an hour with 136 degrees Celsius. Kasi mapapatay mo yung virus o yung bacteria 121 degrees Celsius at saka 134 degrees Celsius yung spore forming bacteria. So yung iba tinataasan nila ng temperature na sa 136 degrees Celsius para
sigurado. Tsaka pagka dinispose yun, dinadala pa yun, napakalayo. From Cavite side, dadalhin doon sa Capas Tarlac, Metro Clark sa Capas Tarlac. Dati yun. Pero sa tingin ko sa ngayon, doon pa rin siguro. Meron pa rin area doon. So, guys, yun yung ambag ko. At saka yun yung mai-share ko sa inyo. Kaya, patuloy na mag-ingat. Mahirap ang kalaban, hindi nakikita. So, stay at home tayo. Good night. God bless. Keep safe. At, may pahabol pala ako. Huwag niyong kalimutan i-subscribe yung YouTube channel ko, Madiskarting Tatay at Madiskarting Nanay. Paki-click ng subscribe at saka paki-hit ng notification bell. Thank you!